Disclaimer: this video contains religious themes, beliefs, and personal interpretations intended for informational, educational, and inspirational purposes only. It is not meant to disrespect any faith, culture, or individual. Viewers are encouraged to practice discretion and interpret the content according to the right teachings and globally accepted interpretation of the Holy Bible. All opinions expressed are those of the Creator. For our global viewers, please turn on subtitles or closed captions and select your preferred language to fully understand and enjoy this message. Let us begin. How to turn on subtitles in different languages. Click the gear icon in the bottom right corner of the video player. Then select Subtitles or Closed Captions from the menu. Choose your desired language. If your language is not listed, select Auto Translate and then pick your language. Enjoy the video. I, Jesus Christ, created the universe and everything in it. Kumusta? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang tanong na nasa mismong sentro ng pananampalatayang Kristiyano. Ano nga ba talaga ang papel ni Jesus sa paglikha ng universe? Tara, silipin natin kung ano ang sinasabi ng kasulatan. Yan yung pinaka-basic na tanong, di ba? At para sa marami sa atin, ang sagot ay parang simple lang, ang Diyos. Pero alam nyo, kapag binuklat natin ang mga pahina ng Biblia, makikita natin na medyo mas malalim pa pala yung kwento. Kasi hindi ito isang tanong na may one-word answer. Ang Biblia para siyang naglalahad ng isang malaking puzzle. Kailangan nating pagdugtong-dugtungin yung mga piraso para makita natin yung buong magandang larawan. At yan mismo ang susubukan nating gawin ngayon. Okay, so saan tayo magsisimula? Punta muna tayo sa Bagong Tipan. Kasi dito may ilang mga talata na sobrang linaw, direktang itinuturo si Jesus bilang manlilikha. Ngayon, tingnan nyo to. Ang ganda sa verse na to ay yung logic niya, sobrang straightforward. Sabi sa Juan, kung ang lahat, take note, lahat ng bagay na nilikha ay ginawa sa pamamagitan ni Jesus. Anong ibig sabihin nun? Well, ibig sabihin si Jesus mismo ay hindi pwedeng maging bahagi ng mga nilikha. Kasi kung kasama siya, parang nilikha niya yung sarili niya. Imposible yon, di ba? At teka, hindi pa dyan nagtatapos yan. Dinadala pa tayo ng Kolosas sa mas malalim na idea. Hindi lang pala yung mga physical na bagay, yung mga nakikita natin, ang nilikha niya. Pati yung mga hindi nakikita, mga anghel, mga kapangyarihan sa spiritual realm, at pansinin niyo yung dulo. Lahat ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. Wow! Ibig sabihin, siya yung umpisa at siya rin yung huling destinasyon ng lahat ng nilikha. Dito naman sa Hebreo, dalawang malaking bagay ang sinasabi. Una, si Jesus ang ahente ng paglikha. Malinaw yan. Pero pangalawa, at ito yung madalas nating mamiss, siya rin yung nag-aalalay sa lahat ng bagay. Isipin mo, parang siya yung cosmic glue na nagho-hold sa buong universe. Kung wala yung tapangyarihan niya, magkakawatak-watak ang lahat. So hindi lang siya ang nag-start, siya rin ang nagsusustain nito every single second. Okay, so far so good, no? Parang malinaw na. Pero dito na papasok yung twist. Dito na nagkakaroon ng isang kapanapanabik na tensyon. Kasi kung pupunta tayo sa Lumang Tipan, may isang napakalinaw na statement doon na parang kumukontra sa lahat ng nabasa natin. Ayan, sobrang linaw. Ang Panginoon mismo ang nagsabi, ginawa niya ang lahat ng mag-isa. By myself, walang katulong, walang partner. So, paano to? Paano natin pagtatagpuin yung dalawang ideya na to na parang tubig at langis? Ito yung malaking puzzle na kailangan nating buo. So, anong ginawa ng mga manunulat ng Biblia? Pinili ba nila yung isa at itinapon yung isa? Hindi. Sa halip, ang ginawa nila ay pinagsama ang dalawang katotohanan at dito natin makikita yung mas malaki at mas kumpletong larawan. Tingnan natin kung paano. So, heto na yung laban. Sa isang corner, meron tayong Diyos na nagsasabing, "Ako lang mag-isa ang lumikha." Tapos sa kabilang corner, sabi ng Bagong Tipan, lahat ay nilikha sa pamamagitan ni Jesus. So, paanong nangyari yun? Hindi ba't parang suntok sa buwan na maging totoo pareho yan? O baka naman hindi sila magkalaban?
At ito na yung solusyon. Ito yung napakatalinong sagot nila. Hindi si Jesus isang pangalawang creator o parang assistant creator ng Diyos. Hindi. Ang sinasabi nila ay si Jesus ay nasa loob mismo ng pagkakakilanlan ng divine identity ng iisang Diyos na manlilika. Hindi sila dalawa, iisa sila. At ito yung master key na nagbubukas ng lahat. Nang pasimula ay ang salita. Pansinin niyo yung dalawang phrase dito. Una, ang salita ay kasama ng Diyos, may distinction, may pagkakaiba. Pero kasunod agad, at ang salita ay Diyos, may unity, may pagkakaisa. Dito nakasalalay ang lahat. Hindi dalawang Diyos, iisang Diyos, pero may relasyon sa loob niya mismo, sa pagitan ng Ama at ng Anak. Yan yung susi. Okay, baka may nagtatanong sa inyo, ang lalim naman yan? So what? Anong pakialam ko dyan? Well, malaki. Sobrang laki ng epekto nito sa lahat ng pinaniniwalaan natin. Kasi dito nakataya ang lahat. Kasi ganito yan. Kapag sinabi mo na si Jesus ay nilikha lang din, kahit pa sabihin mong siya ang pinaka-espesyal na nilikha, mapipilitan kang baluktutin kung hindi man tuluyang itanggi yung mga sinasabi ng mga verse na pinag-usapan natin. Hindi na ito usapin ng simpleng interpretasyon, para ka nang nagre-revise ng script. Tingnan natin yung mga kailangan mong gawin. Una, kailangan mong sabihin na yung ang salita ay Diyos sa Juan 1:1 ay hindi literal. Pangalawa, yung lahat ng bagay sa Kolosa, kailangan mong sabihin na, hindi lahat-lahat yan. Pangatlo, kailangan mong ipagsawalang bahala yung sinabi ng Diyos sa Isaias na mag-isa lang siyang lumikha. At pang-apat, yung pag-aalalay ni Jesus sa buong universe, magiging questionable yun. See? Hindi na siya basta interpretasyon, revision na to. At dito napapasok yung pinaka-core ng lahat. Pagsamba, worship. Kasi sa buong Biblia, sino lang ba ang karapat-dapat sambahin? Ang manlilikha, period. Ang mismong act ng paglikha ang nagbibigay sa Diyos ng karapatan na tumanggap ng pagsamba. Kaya kung si Jesus ang manlilikha, edi karapat-dapat din siyang sambahin sa paraan para lang sa Diyos. Yung logic diretsyong-diretso. Kaya sa huli, kung titipunin natin lahat, ito yung larawan na binubuo ng Biblia. Isang Jesus na parehong totoo at buong buo sa dalawang magkaibang mundo. Siya yung salita na naging laman at siya rin yung salita na lumikha ng lahat ng bagay. At dito, iiwanan kita ng isang tanong na medyo mind-blowing. Isipin mo, kung yung mismong arkitekto, yung mismong nag-aalagay ng buong universe, ay nagdesisyong pumasok sa loob mismo ng kanyang nilikha, at naging parte nito, ano kaya ang sinasabi nun tungkol sa kanyang pag-ibig at sa kanyang plano para sa ating lahat? Yan ay isang bagay na sulit na pag-isipan. Maraming salamat sa pagsama ninyo. Sino ba ang inaakala ninyong daan patungo sa Diyos Ama? Si Felix Manalo ba? Si Muhammad ba? Ang inyong relihiyon ba? Ang inyong mabubuting gawa o ang sarili ninyong mga pagsisikap? Ako lamang ang tanging daan, ang nag-iisang tagapamagitan sa Diyos Ama at wala ng iba pa. Ang sinumang hindi kumikilala sa akin bilang ang daan at tagapamagitan sa Diyos Ama ay mananagot sa akin sa oras ng paghahatol. My children, hear the word of truth, for the kingdom of heaven is at hand. Open your hearts. Please like, share, hit the notification bell, and subscribe to support this ministry. Let us all remember, no matter what others say, the truth is, Jesus Christ is our Lord, our God, and our one and only Savior.